Dahil sa nangyaring enkwentro, posible raw maantala ang pagpasa sa Kongreso ng Bangsamoro Basic Law. Ang Senado magpapatawag naman ng pagdinig kaugnay rito. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa dami ng pulis na namatay sa kamay ng rebeldeng Moro Islamic Liberation Front o MILF, nagbabalik ang ilang katanungang inakala ng marami ay nasagot na ng mapirmahan ng peace agreement ng gobyerno at MILF noong nakaraang taon. Kontrolado ba ng MILF ang lahat ng miyembro nito? It just calls into question the control that the MILF have over their fighters, number one, which is something that we are counting on for the transitional disarmament. Ayon kay Senador Ferdinand Bongbong Marcos, posible ring makaantala ang madugong pangyayari sa pagpasa ng Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso. Sinuspindi nga muna ni Marcos ang nakaschedule na hearing kaugnay sa BBL na gagawin sana sa Zamboanga City at Sulu habang hindi pa malinaw ang detalye ng pangyayari. Malaking gulo ito sa proseso ng kapayapaan. Punto naman ng MILF, ang PNP staff ang pumasok sa kanilang teritoryo ng walang abiso. Maaari naman daw manghuli ng mga kriminal basta't makipag-ugnayan muna sa kanila. Walang coordination. Iba naman yun. At saka napakaraming puwersa ang ginamit nila. At alam naman nila na yung lugar na yan ay mga 90% lugar ng MILF. Madaling araw, gabi, madilim, maraming puwersa. Alam mo, yung magkakamag-anak yung iba na leaders ng DISF, saka yung mga nasa MILF, magkakamag-anak yan. Tinanggi ni Mohagyar Iqbal, ang chairman ng MILF Peace Panel, na kinakanlong nila ang tinuturing na international terrorist bomb maker na si Zulkifli bin Hir alias Marwan. Yung si Marwan, hindi natin alam. Kasi palipat-lipat yan. Minsan nasa Sulu, minsan nasa Zamboanga. So, intelligence report ng military daw, nandiyan sa BIFF. Nangako naman ang government panel na nakikipagnegosasyon sa MILF na hindi nila babaliwalain ang pagkamatay ng mga pulis sa Mindanao. Nakikipagtulungan naman daw ang MILF sa gobyerno sa paglutas ng pangyayari. Tila nga ingat na ingat ang gobyerno kapag tinatanong tungkol sa pananagutan ng mga MILF na sangkot sa pangyayari. Paano po papanagutin naman yung mga involved? At non-responsibility? Kung gerya yan ang magpre-prevail dyan ay yung rules of war. Kung legal process yan, then let the legal process roll, no? So, ganun yung mangyayari dyan. Nakatakda pa namang talakayin ng MILF at gobyerno bago matapos ang buwan ang decommissioning of firearms ng mga rebelde. Pinangunahan naman ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang pagdinig ng Senado tungkol sa BBL. Kabilang sa puntong tinalakay ay kung nakakaapekto nga ba sa saligang batas ang BBL, sub-state ba ang Bangsamoro at may epekto ba sa sovereignty ng Pilipinas. May sapat bang check and balance para mabantayan ang pamamalakad nito? It appears to be going beyond what is listed in the Constitution as the proper powers that can be reserved for the autonomous regions. Parang sumobra kasi eh. Magpapatawag naman ng Senate inquiry si Senadora Grace Poe kaugnay sa pangyayari. Nais malaman ni Poe kung bakit PNP staff ang pinadala sa operasyon na yon, kung sapat ba ang kanilang training at alam ba ng mga pinadalang pulis ang terrain sa Maguindanao. Sandra Aguinaldo, GMA News.